series ng topic natin na tinitingnan ngayon ay yung love indeed o yung love in action. Madali nating sabihin yung I love you. I love pizza pie. I love Philippines. Madali nating masabi yun, mga love na ganon. Pero yung tunay na malalim na kahulugan nito, hindi natin natutunan sa school. At ito isang lifetime lesson. Yung buong buhay natin, it is a lifetime lesson to learn how to love the godly way. Sabi nga yung sinabi ko, loving the godly way. The godly way. So ito ang series natin ngayon. Ang topic natin ngayon na may kinalaman sa love series, yung love indeed, ay forgiveness. Love forgives. Ngayon, nasa-sense nyo ba na ito hindi madaling topic? Ilan sa inyo ang naka-experience ng na-offend? How many are offended, experience being offended? Naka-experience kayo na someone wronged you, na nagawa ng isang pagkakamali sa iyong buhay. At hindi ito isang madaling lesson. At titingnan natin mabuti ngayong umaga, at kaya ito'y sinikap kong ipag-pray. Hindi pa kayo dumarating dito, pinag-pray ko na kayo. Ipinag-pray ko na nawa buksan ng Panginoon ang inyong mga puso upang inyong maintindihan kung ano yung message ngayong umaga. Ang totoo niyan, si Lord Jesus tinanong, there were times that Jesus Christ were asked by people in Mark chapter 12, verse 28 to 31. At ganito yung question sa kanya. And one of the scribes, ang scribes are the one writing the Bible. They were the one, because nung araw, wala po tayong imprenta. Walang nagpiprint ng Bible. So they write it manually and they call them scribes o scriba. So one of the scribes, nagtanong sa kanya, one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, which commandment is the most important of all? Among the commandments of God, ang alam natin ay 10 commandments, di po ba? Pero hindi lamang 10 ang commandment ng God. It is not only 10. Ang dami niyan, ang commandment. Marami siyang mga sinabi, mga madetalye na mga commandment. Pero ang alam lang natin yung 10. Pero ang ginawa niya rito, isinamarize niya yon. So Jesus answered and said, the first of all the commandment is, sabi niya, the first of all the commandments is, ito, hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. So ulitin niya, this is the first commandment. So the first commandment is about loving God. And then, pinagpatuloy niya, and the second like it is this. Ang pangalawang commandment ay ito. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Loving God, loving people. Wala nang mas greater commandment pa doon. Yun na ang ultimate, yun na ang sinamarize ni Lord. Loving God and loving people. Now, as far as you're concerned, kayo po, kung tatanungin ko kayo, have you loved the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength? Nagawa nyo na bang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas? Yes or no? Hindi pa. Okay. Kaya dito pa lamang nakikita na natin kung gaano kabuti si Lord. And yet, God loves us. Mahal tayo ng Panginoon. So, itong mga katanungan na ito, na sinamarize ng Panginoong Jesucristo, kung madali ito para sa tao, tama kayo. Hindi nyo pa nasusunod yun. Kaya kung ito'y madali sa tao, na tayo umibig sa isa't isa, lalo na sa mga hindi mo katulad, hindi mo kasing ganda, hindi mo kasing bait, hindi mo kasing taas ang pinag-aralan. Nagagets niya, sinasabi ko? If it's that easy, Jesus Christ
dapat hindi niya ito iniutos as a command. Sabi niya rito sa John 13, verse 34 and 35. Sabi niya, a new commandment I give to you. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. So hindi niya iuutos kung ito'y madali. Iniutos niya ang pag-iibigan. That you love one another as I have loved you. That you also love one another. By this, all will know that you are my disciples if you have love for one another. Kaya sabi niya rito sa Tagalog, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, ganun din kayo mag-ibigan. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo ay mga followers ko. You are my disciples. So, as far as you are concerned sa inyong observation sa mundo, nakikita ba natin ito na mga tao ay nag-iibigan sa isa't isa? Nakikita ba natin dito na kung ang isang tao biglang yumaman, siya ba'y maging maibigin sa kapwa niya? Kung ang isang tao nagkaroon ng isang posisyon, siya ay nagkaroon ng high position, nakikita mo ba sa isang tao na siya ay nagiging maibigin? O lalo siyang sumasama? Ang tendency, when you have a high position, if you get richer in your life, ang tendency nito, ang tao aapihin. Nagigess yung sinasabi. Totoo ba yun na sinasabi ko? Nagbabago ang buhay. Kaya ito ay isang utos. Ang reason, by this all will know that you are my disciples. Yun ang reason kung bakit iniutos niya na maintindihan natin na ang buhay natin is all about love. Di ba napakagandang lesson? Hindi ba parang Valentine's Day ngayon? Di ba? Seemingly, kasi we're talking about love. Pero ito, mas mahirap na lesson ang forgiveness. And for all you know, you're having a hard time forgiving yourself. Because you have done something foolish. You have done something crazy in your life. And then, you're having a hard time forgiving yourself. And that is called guilt. Pero as far as God is concerned, sabi niya, your sins and your lawless deeds, I remember no more. Mahal na mahal niya tayo, kaya ang kasalanan, ang kanyang inasikaso sa cross. He took care of our sins when He died at the cross of Calvary. When He shed His blood at the cross of Calvary. Ang kanyang inasikaso doon, ang kanyang sinolusyonan doon, ay ang kasalanan natin. Kaya ang tawag sa Kanya, siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. So, yung sin has been taken care of sa cross. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang kasalanan ko, pinatawad na ng Diyos sa cross. Forgiven. Bago siya nalagutan ng hininga, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, hindi pa tayo pinapanganak, forgiven na. Di saved na pala ako? No. Hindi ibig sabihin na ikaw ay forgiven, you are saved. You are not saved until you receive the Savior. Kailangan matanggap mo ang Savior para ikaw ay saved. Pero forgiven? Yes. Forgiven na ang iyong sin. Nangangailangan lang natanggapin mo ang Savior. Ngayon, pagpapatuloy natin, sabi dito sa 1 John 3:18, okay, my little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth, in action. Sabi dito, huwag kayong tayong umibig sa pamagitan ng wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa, sa pamagitan ng ating mga actions. Manalangin tayo. Let us pray. Heavenly Father, with this kind of message, with this kind of lesson, we need your love. We need your help. We need your presence to touch us. Ipuin niyo po kami, Lord. Ayaw namin na ma-miss ang lesson ito na napakagandang lesson na dapat naming matutunan. This is what is most important to you. Sabihin sa Kanya, Lord, I open my heart for you. I receive you as my Lord, my Savior, and my King. Maraming salamat po, Lord.
Thank you for your love for me. I give you back all the praise, all the glory, and all the honor. Thank you for saving me at the cross. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas, at Hari, I receive you as my Lord, my Savior, and my King. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So today, itong araw na ito, ang titingnan natin ay ito pong ultimate test of love. Ultimate. This is the ultimate test, how much you love a person. This is the ultimate test, how much you love your family. Ultimate test, how much you love yung mga kapatid mo, yung mga father and mother mo, yung mga anak mo, pag sila ay nagkamali sa iyo. Itong ultimate test. Kapag ikaw ay sinaktan, o pag ikaw ay nasaktan ng iyong halimbawa, pamilya, ng iyong asawa, kapatid, kamag-anak, kapwa Christian, anong iyong ginagawa? Ano yung response mo? How do you respond to them? Ano yung response mo if someone wronged you? Do you become an actor or a reactor? Ang actor, you act according to the message of Jesus. Sabi niya, new commandment, you love one another. Do you act accordingly or you react doon sa kanilang ginagawa? Nag-react ka ba? Anong mas common? Nag-act o nagre-react? Sino nagre-react? Pakitaas ang kamay. Pag sinabi, ina mo rin. Di ba? Nag-react. We normally react. Yun yung normal. Normal sa atin yung ating nag-response tayo ng gano'n. Kung galit tayo. Pag nanonood nga tayo ng sine, nanggigigil na tayo dun sa kontrabida. Sige pa! Parang inaayunan mo eh. Go ahead! Kill the bad guy. Nag-agree tayo na saktan yung kontrabida. Hindi tayo wag, maawa ko sa kanya. Wala tayong feeling na gano'n, di ba? Tama ba? Nakakasabay pa kayo sa akin. And then, lalo na pag ikaw ang sinaktan. If someone hurt you, then magkakaroon ka ng resentment, sumasama ang iyong loob. Hard feelings. And you have full of bitterness in your life. Full of bitterness. Alam mo yung bitterness? Pag ikaw ay bitter, hawa ang katabi mo. Huwag ka nang tumingin. Okay. Yung bitter people speak bitter words. At saka yung mga taong may kapaitan sa buhay, that's how they react to things. Kaunting bagay lang, parang ang laki na. Alam ba, tinan nyo ha? Nayapakan yung paa, no? Tinan nyo ha? Nayapakan ng paa. Pero ito may bitter na. Aray ko naman! Yun, gitil na gitil yun. Parang kulang na lang, sampalin na niya yung nakatapak sa kanyang paa na merong kalyo o yung paa niya na may eczema. Now, pagka tayo po ay merong gano'n sa puso natin, ang tendency natin, pag may nagkamali sa atin, nagiging scorer. You're a scorer. Gagawa ka ng score. Sabihin mo sa, ikaw nakakatatlo ka na sa akin. Ikaw, dalawa na ito, ha? This is the second time you did this to me. Ikaw ay scorer. Scorer of wrong that is done in your life. 3 times, ha? 3 times. Hindi mo ako sinipot. 3 times, you didn't call me up. 3 times, hindi mo ako pinansin. We become scorers of wrong. Okay, sabihin sa akin, totoo o hindi totoo? Do you guys agree? Oh, amen. So, pagka ganito ang pag-uusap at ganito ang nangyari sa family, okay, at ang naging asawa mo ay mayroong problema sa family niya. Broken family, broken relationship. So ito, lumaki sa, minumura siya ng magulang, pinagkasalitaan siya ng masama. Pag ito ay nagkaroon ng pagkakamali sa isa't isa, sasabihin ng lalaki, alam niyo, misis ko, nung nililigawan ko pa lang, napaka-sweet. Sweet na sweet. Ngayon, sweetik. Pagka nagkamali ako ng kaunti, pagka meron ako nagawang kaunti, siya nagiging historical. Ha? Bakit historical? Baka hysterical. Historical. Bakit historical? Binibilang niya. Kaya yung mga nakaraan pa, yung mga matagal ng pangyayari,
Uungkatin ng uungkatin, isusumbat. Kaya ang kanyang apelyido, middle niya ay si Masumbat. Nakaranas na ba kayo noon? Pagka yung, hindi naman yun ang issue, pero isusumbat sa iyo yung nakaraan. Kasi nga ay scorer. Kaya ito ay sinasabi sa 1 Corinthians 13 verse 5, sabi rito, love is not irritable and it keep no record. Okay, hindi ito scorer. It keeps no record of when it has been wrong. Walang record keeping. Hindi niya binibilang. Kung ang love, pag natutunan natin, hindi ka na magiging scorer. Mag-resign ka na sa pagiging scorer. Ayaw mo na maging scorer. Meron ka ng bagong matututunan kung paano inihahandle. Ang pag-ibig ay hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ka na scorer. Now, paano ka magiging hindi scorer? How to do that? Di ba yun ang next question? Paano ko gagawin yun? Paano ako magiging hindi scorer ng mga mali? Now, the only way is to forgive and let go. Sabi niyo yun? Forgive and let go. Amen po. Hindi totoo yung forgive and forget. Ano yung forgive and forget? Amnesia. Hindi totoo yun. Ang totoo nun, ang dapat nating matutunan, forgive and let go. Hayaan na. But, hindi ito madali. And most people totally misunderstand the true forgiveness. Merong misunderstanding tungkol dito sa forgiveness. Sino sa inyo, okay, aminin nyo kung totoo ito. Ilan sa inyo ang takot mag-forgive? Yung nahihirapan siya mag-forgive. Pakitaas ang kamay. It is not easy for you to forgive. Sige, raise your hands, please. God bless you. Salamat po. Totoo. Thank you for admitting. Dahil meron kang misunderstanding kung ano, meron kang misconception about forgiveness. That's why it is not easy for you to forgive. Ito muna ang misconception. Okay. Ang number one na misconception, yung ating hindi pagkakaintindi. Forgiveness is not conditional. O, yan ang una. Hindi sabihin, papatawarin kita kung iharap mo sa akin yung isang pisngi mo para masampal din kita. O, ganon. So, ibig sabihin nun, sige, papatawarin kita. Magpapasapa ka sa akin. Gagantihan kita. That is not forgiveness. That is bargaining. Hindi po yung forgiveness yung sinasabing yun. Tingnan nyo, ang example si Jesus at the cross. Habang siya dugu-duguan. When Jesus Christ bleeding at the cross, at sabi ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus, Father, forgive them if they ask for it. Hello, nandiyan ba kayo? Sinabi mo niya, Ama, patawarin mo sila kung hihingi sila ng tawad. Sabi niyo sa akin, yun ba ang narinig natin? Of course not. Ang totoo nun, sinabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Yan sinabi niya. Pero, meron bang humingi ng tawad sa kanya? Ang totoo nun, tinan niyo, nagtatawanan sila. They're laughing at Him. They were mocking Jesus Christ habang siya ay nagbi-bleed. How about today? Are people still mocking Jesus? Napapanood nyo doon sa Brazil? Tatandaan nyo yun? Na mayroong si Jesus, parang hinahataw siya ng demonya. Si Jesus ay pinagtatawanan. Napanood nyo yun sa YouTube? Hanggang ngayon, pinagtatawanan si Jesus. Siya ginagawang expression. Pagka yung galit, ginagawa ang pangalan niya, mura. Ginagawang parang nagmura. Jesus Christ, yung pagalit. Sa mga movie, for Christ's sake. Kaya sabing ganon, galit na galit. Kasi walang respect sa kanya. Ang totoo nun. Kaya alam niyo, yung mga pangyayari nung una, hanggang ngayon, naandoon pa din po. Sa pagkakataon na ito, tingnan natin yung ano yung katotohanan tungkol doon sa forgiveness. Itong sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they do. Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam niya na pag nalaman ang ginagawa, katulad ko, nung malaman ko yung aking mga ginagawa na nakaraan, humingi ako ng tawad.
Yun ang nagpalambot ng puso ko kung gaano ko naunawaan, kung gaano ako pinatawad ng Diyos. Hindi naman po ako mabait na bata. I am not a good person. I was not. I was not even a good husband. I was not. So, nung maunawaan ko ito, doon ko na-realize ang napakarami kong mga pagkakamali. Because God is light. Jesus Christ is light. I am the light of the world. I am. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Okay, tingnan niyo po ulit sa English yan. I am the light of the world. Sabi niya, he who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. So if you are walking in darkness, you have done many crazy things in your life. And it hurts. It affects your life. It affected my life. It broke my family. It broke my heart. It broke my life. Because nasa darkness ako. Jesus Christ was not in my life. Now, genuine forgiveness is unconditional. Yun ang tunay na forgiveness. Forgiveness is offered whether it's asked for or not. Kahit humingi ng tawad yung jowa mo o hindi, patawarin mo siya. Ilan dito na ang naunsyami ng jowa? Wala nga amen. So, wag na. Okay, wag na. Kahiyaan na yan. Yung bang friend mo, ginawaan ka ng masama, did your friend hurt you? Did your boyfriend or girlfriend hurt you? Naka-experience ka ba nun? Of course. Lahat tayo, naka-experience tayo nun. Now, unang-una, it's not conditional. So, it is unconditional. Whether they ask for it, whether they don't ask for it, we forgive. Yun ang sinasabi dito. Not conditional. It's not minimizing the seriousness of the offense. Sabi, forgive me, I'm sorry. Oh, it's okay. Paano magiging okay? Patay yung tatay mo, pinatay niya. Paano magiging okay? Pinatay yung anak mo. Patawarin niyo po ko. It's okay, ayos na. It's not minimizing what happened. It's not a big deal. Okay lang. Pwede ba? Sabi niyo sa akin, yun ay hindi pagiging Christian. Yun ay hindi forgiveness. That is insanity. Nasisiraan ka na ng bait. Pag sinabi mo, wala lang yun. Okay lang. Ha? Nasunog lang naman ang bahay namin. Ha? Nakikita niyo ba ang sinasabi ko? Tingnan natin itong dalawang klase ng offense na nangyari sa atin. Yung isa, intentional. Yung isa, accidental. Okay. Yung accidental, nasaktan. Yung intentional, sinaktan. Okay, tinan niyo yan. Nakikita niyo ba yan? Iba yung nasaktan at saka iba yung sinaktan. Sino sa inyo ang nasaktan? Halimbawa, sasakay kayo sa bus, nayapakan yung paa mo. Ikaw ay sinaktan o nasaktan? Nasaktan. Halimbawa, you are at the mall, nandun ka, you're shopping, and then, hindi tumitingin, naumpog ka. Nung hindi tumitingin. Okay, yung ba intentional or unintentional? Pagka accidental, unintentional, hindi kailangan ng forgiveness. Hindi sinasadya, hindi kailangan ng forgiveness. Ang kailangan mo doon, patience and acceptance. Sabi niyo word na yun, patience and acceptance. Mali-mali ang ating pananaw tungkol dito. Nakikita niyo yung misconception? Nakikita natin? Nakikita niyo? Nakakasunod pa ba kayo sa akin? Pagka unintentional o accidental ang pangyayari, you just need patience and acceptance. Because it's not intentional. Now, pagka sinaktan, intentional, merong evil intention, the main point of the action done to you is intention is to hurt you. Merong evil intention to ruin your life. Well, tinan nyo yun. Masama yun, di ba? Yung mga sinabi kong yun. Sa'yo, hindi forgiveness ang bibigay mo sa kanya. Gaganti ka. Yan ang nangyayari sa atin. Gaganti ka.
Kaya napakalimit yung road rage, di ba? Kinat. Halimbawa, nagbabike is between a car driver and then nandito yung biker ng bicycle. Tapos nasanggi niya. Hindi niya sinasadya. Magkatalo silang dalawa, ang isang barilin siya na nakakotse. Pero yun, hindi sinasadya. Ang kailangan lang niya doon, patience. Kailangan niya doon, acceptance. Nangyayari talaga yun. Tama. Ikaw ba, accidentally nakakasakit? Do you hurt people sometimes accidentally, unintentionally, pero it hurt people? Nakukuha niyo ba yan? Yung unintentionally in a party, hindi mo siya napansin. Na-ignore mo, pero you're not intentionally ignoring. During the time, meron ka lang iniisip, pero hindi ka naman, si Pastor, napakasuplado, nakangiting-ngiti na ako, hindi pa ako tinawanan. Alam mo, nakasalubong ko kayo, but I was preparing a sermon. And then I was going to the CR, sa CR natin. Pagkatapos nakasabi, good morning po, Pastor. Hindi ako nakabate. Parang hindi ko narinig kasi napopokus ako dun sa sermon ng forgiveness. Pagkatapos, si Pastor, napakasuplado, hindi ako pinansin. Pero it was not intentional. Pwede ba kayo maging patient sa akin? Okay. Pwede bang ma-accept nyo na may mga time na marami akong iniisip? God bless you po. Yun ang sinasabi ko. When it is unintentional, it just needs patience and acceptance. But when it is intentional, this is more serious. This is more serious. And it was meant evil. It was meant to hurt you. Gaganti siya sa iyo. Akala niya, ginawan mo siya ng masama, pero ginantihan ka niya. So, mga minamahal ng Panginoon, ito ang kailangan mo ang forgiveness. It is a more serious stuff. So, ang kailangan mo rito, forgiveness. Gets niyo ako? Alam ko, nanggigigil ka. I know what you're feeling right now. It's hard for you to forgive. Lalo na kung sarili mo, sinaktan mo. You hurt yourself. Na-experience mo naman, saktan mo ang sarili mo. Nakagawa ka ng mga maraming crazy things, stupid things, and then you hurt yourself? Now, you just need to learn how to forgive yourself. You just need to learn how to forgive people that hurt you. If not, it is not good for you. If you learn how to forgive, you will be released. Marirelease ka sa puso mo. Mawawala sa iyo yung bigat na dalahin mo. Ngayong umaga, tamang-tama po ang pag-attend ninyo. Tama-tama sa indalan. Sinabi mo ba kay Pastor, ang aking problema? Wala po nagchismis sa akin tungkol sa iyo. No one told me about your issue in life. Wala akong time. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, kuminsan, huwag ninyong imimiss yung pag-attend ng church because there are times na pag-attend mo, ang message ay para sa iyo. Personally, para sa iyo. Ang pangatlo, it's not resuming a fellowship without changes. Akala mo, pagka pinorgive mo, okay, tinan niyo po, marirestore ka agad ang fellowship. By the way, what is fellowship? Okay, let us look at the screen kung ano yung meaning ng fellowship. A fellowship is a friendly feeling that exists between people who have a shared interest. Magkapareho sila. Meron silang goal. May pareho silang interest. Doing something as a group. So, yun ang fellowship. Pero when it's broken, parang hindi mo na pwedeng maibalik basta ang fellowship. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? So, ang forgiveness is not automatically marirestore mo agad, i-resume mo agad yung fellowship without changes on the part of the offender. Bibigyan ko kayo ng example. Tignan niyo. Ito kasi ang most misunderstood lesson in forgiveness. Forgiveness is not the same as restoring a fellowship. Hindi i-restore mo. Pag pinurgive mo, restored ka agad ang fellowship mo. See, pag tayo nakagawa ng kasalanan sa God, okay, tignan niyo po, umingi ka ng forgiveness, you are forgiven. Okay. Sabi mo, ang fellowship, restored ka agad. Kailangan mo, meron kang gawin para ma-restore ang fellowship. Para magbalik yung inyong fellowship na dalawa ng Panginoon. Para mabalik ang fellowship ninyong magkaibigan. Some of you are afraid to forgive.
Kasi pag sinabi niyang, forgive me for slapping you. Oh, patawarin mo ako, nasuntok kita kagabi dahil lasing ako. Sabi niya, okay, I forgive you. Oh, babalik na uli ako sa bahay. Hop, teka muna. Hindi ako punching bag. Susundan niyo ba ako? Susundan niyo ba ako? Yan ang mga pagkakamali. Ibinarangay mo. Binasag ang TV. Binasag ang cellphone. Binasag ang mukha mo. Pagkat sasabihin niya, I'm sorry. Forgive me. Okay, I forgive you. Babalik na ako sa bahay para masuntok kita ulit. No. I will go back to the house and hit you again. Pag nagalit ako, babasagin ko na naman kung ano yung gamit natin. What do you think, guys? Hindi naman, ang aral, ang lessons na ibinibigay sa atin ng Lord is not a crazy lesson. This is lessons that we need to learn. In the eyes of God, this is what we need to do. This is what we need to learn. Sabi, yung mag-best friend ulit tayo. Yung nangutang sa iyo na hindi ka binayaran, he borrowed money, ang laking pera, naghiram sa iyo ng 100,000, yung 100K mo, panghulog mo sa bahay. Sabi niya, babalik ko mamayang hapon. Darating na yung pera, mamayang hapon, darating. Ay, hindi na, dating. Pagkatapos, sa tagal ng pangyayari, taon na, pagkatapos nakita kayo sa church, patabayan mo ko, hindi ko nabayaran yung utang ko. Oh. Sige, pinatatawad kita. Okay, pwede ako mangutang uli. God doesn't want us to look stupid, okay? Hindi gusto ng Lord na tayo parang, ayoko naman gamitin yung salitang tanga, kakahiya. But Christians are not tanga. Ang Christians ay mabait, pero hindi uto-uto. Susundan niyo pa po ako, mga minamahal ng Panginoon. So we need to learn. So uutang na naman, tapos kakalimutan, ano mangyayari sa iyo? Di utangan. Ano mangyayari sa iyo? Forgiveness is instant, but trust. Makikita mo dito ang kaibahan ng forgiveness at saka trust. And trust is built over the process of time. It has a process of time. Magpapakita muna siya sa iyo ng proseso. It doesn't guarantee that fellowship will be restored. Magkaiba yung forgiveness at trust. Ulitin yung word na yun. Ang forgiveness at trust, magkaiba. Forgiveness and trust, they are not the same thing. Kaya marami ang natatakot tuloy mag-forgive. Kasi ang akala niya, lulukuhin na naman siya. Ang Kristiyano ay mabait lang, siya ay hindi. God bless you. Hindi pwedeng ang Christians ay easy prey. Madaling biktimahin. Madaling ibudol-budol ang Christians. No way. Guess niya ka. Hindi madaling ma-scam. Ang Christians ay may wisdom that comes from God. Kaya always remember po, ang forgiveness and trust, these are two different things. Your part, forgive ka. You forgive them. That is your part. Pero ang part naman ng offender, gumawa siya ng action para mabalik ang fellowship. Meron siyang gagawin para mabalik ang fellowship. Meron siyang part para mabalik ang fellowship. Ang offender must admit his wrongdoings. Pag hindi niya inadmit, ulitin na naman. Pag hindi niya inadmit, hindi niya na-identify. Ang admit ay identify. In-identify mo what you did, it was wrong. You identify that it's wrong. So if you don't identify, you cannot deal. Nag-agree ba kayo sa akin? You cannot deal something na dinideny mo. May denial ka doon. Tinatanggi mo. Hindi naman yun lang para nakalabit ko lang yung baril, namatay yung tatay mo. Galit ka na. Minimize siya. Kaya, pag hindi mo sinasabi, pag hindi mo dinidil yung issue, hindi mo to makukorek.
Kailangan muna ma-identify before you can deal. Amen po. Kaya din sa 1 John 1:9, if we confess, yun ang deal, yun ang admission. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we confess. So ano ibig sabihin? If we admit. Alam ba ng God kung ikaw ay nagkamali? Katulad si Peter. Okay? Sabi ni Peter, kahit ang mga tao iwanan ka, kahit everybody, all of the disciples will leave you, I will not leave you. I will die with you. Sabi ni Jesus, Peter, bago tumilaok ang manok, before the rooster crow this night, you will deny me 3 times. Bago tumilaok ang manok, ngayong gabi, 3 times i-deny mo ako. So he knew. He knew the wrong that was going to happen. Alam niya kung ano yung maling mangyayari. Alam niya yung maling magagawa natin. Tama. Bakit kailangan mo pang i-confess? Gusto niyang ma-identify mo. Alam niya, identified niya ang mali mo. Pero ikaw hindi. So pag ikaw inadmit mo, na-identify mo. And that is yun ang starting point. If you identify, then you can deal. Amen po. Kaya yung offender, kailangan ma-admit niya yon. Kailangan ma-identify niya ang kanyang mali. Kaya alam niyo, kalimitan, paulit-ulit lang niyang problema sa tahanan. Paulit-ulit lang niyang problema sa mag-asawa. Nagsigawan kahapon, nagmahalang kagabi, nagsigawan na naman kaninang umaga, magmamahalan na naman mamayang gabi. Kasi nalilimot yung hindi na i-deal yung talagang tunay na issue. Why? Hindi niya na-identify kung bakit sila nag-aaway. Hindi niya na-identify na meron siyang bitterness, kaya siya ay masungit. Kaya siya ay madaling magalit. Ang pangalawa, tinan niyo, the offender must demonstrate genuine repentance. Ang repentance mo is nothing but turn around yung change of mind. Nagbago siya. Okay? Metanoia o change of mind. Nagbago siya. So, ibig sabihin, genuine repentance, may pagbabago sa buhay. Kung siya ay inom ng alak, tapos pagka nalalasing, nambubugbog, tapos pinatawad mo siya, ay, babalik ulit ako sa bahay, ay bubugbugin ka na naman niya. Patunayan mo muna sa akin na hindi ka na iinom ng alak. Patunayan mo muna sa akin na hindi ka na magda-drugs. Patunayan mo muna sa akin na hindi ka na magsusugal. Kasi pag susweldo, ang binibigay mo na lang sa akin, resibo. Ang pera, nagastos na. Nasusundan niyo ba ako? So, yun ay paulit-ulit na nangyayari. So, kailangan mo mag-demonstrate ng nagbago ang offender. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, yung forgiveness nyo, kalakip yon para maging maayos po ang lahat. Role mo, mag-forgive, okay, release ka na sa heart mo. Pero yung offender, magbago naman. Pag hindi po nagbago, hindi po maaayos ang sitwasyon sa bahay. Amen po? Kailangan makita muna ito. The offender must compensate. Tinan niyo po yan. Compensate the damages done. Ano ibig sabihin ng compensate? Ito po, papaliwanag ko yung compensate. Okay. Meron dito sa Bible, ang pangalan niya si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay chief ng kanilang BIR nung panahong yon. Wala namang offense po, baka meron ditong nasa tax, ano po, no offense. Hindi po yun, hindi kayo. Sila yon nung unang panahon. Now, si Zacchaeus, nagpunta si Jesus doon sa bahay niya. He came to his house to have lunch with him. Kakain siya doon sa kanila. Tapos, when people saw it, sabi nila, si Jesus, nakikisabay ng kain doon sa mga sinner, sa mga makasalanan. Kasi po, hindi dapat, pagka ikaw ay banal, hindi ka dapat nakikisalo sa mga makasalanan. Amen po. Pero tayo, hindi tayo ganun, pero yung kaugalian nila yun, hindi ka dapat nakikisalo. Kaya ang mga tao, pinupulaan. Ayaw nila si Jesus. Jesus were eating with the sinners. Jesus is having lunch with the sinners. Kaya si Jesus, habang kumakain siya doon, ang mga tao nagsasalita ng hindi maganda kay Zacchaeus. And then, ito po ang nangyari.
Sa Luke 19, verse 8 to 10. Tingnan niyo po. Sabay-sabay po tayo at ating basahin. Then Zacchaeus stood, tumayo si Zacchaeus, he stood and said to the Lord, "Look, Lord," sabi niya nito, "I give half of my goods to the poor. And if I have taken anything," ito yung sinasabi ko sa inyo, kailangan i-restore, i-compensate mo yung balik mo ako. Sabi rito, if I have taken anything from any false accusation, sabi, bibigyan sa mga mahihirap, ang kalahati ng pera, half of his money, and then if I have taken anything from anyone by false accusation, alam niyo, may pagkukompute ng tax eh. So, tapos, I restore fourfold. Babalik ko ng may tubo pa. Ang nagigets yung mga sinasabi ko rito. So, ito tinuturo sa atin dito, nung makita ni Jesus yung kanyang action, sabi ni Jesus, ay ganito, "Today," ito yung word na yan, sabay-sabay po, ito nyo. Jesus said to him, nung siya binalik niya, nung siya, gumawa siya ng move para ma-restore niya yung damage na nagawa niya, no? Sabi niya rito, "Today, salvation has come to this house because he also is a son of Abraham, for the Son of Man has come to seek and to save which was lost." Doon niya sinabi yan. Hindi siya naparito para sa banal, naparito siya para sa mga nawawalang tupa. So nakita natin dito, na-recognize tuloy siya ni Jesus na siya ay anak din ni Abraham. At ang salvation, dumatal sa kanyang tahanan. But what, kung si Zacchaeus walang ginawa if he didn't do anything? Sige, Jesus, kain ka ng fried chicken. Okay, kain ka pa nito, o kain ka pa niya. Ito pa, may lechon pa rito, o kain ka ng lechon, Lord. Pinakain lang niya, pero wala siyang ginawa sa sarili niya. Maraming nangyayaring ganon. Ang tagal na nag-church, walang change na nangyayari sa kanya. Ang reason, hindi niya na-acknowledge ang kanyang problem. Hindi niya na-acknowledge na siya ay full of bitterness at ang kanyang family nahahawa sa kanyang bitterness. Bitter people act bitterly within the family and speak bitter words. Kaya wala pong nangyayari. Kaya ang tagal na. Nasusundan niyo pa ba po ako? Kaya napakahalagang makita natin yung ating sarili dito na hindi natin babaliwalain ang message. Hindi natin babaliwalain ang itinuturo sa atin because this is important message. This is the top most important. Among the commandment of God, ang tinuturo niya, ang ina-expect sa atin ng God is to love God back and to love other people. Love your neighbor as you love yourself. Yun ang kanyang requirement sa atin. At pinag-aaralan natin ito, ang tagal na natin pinag-aaralan. Ito ay part 7 na ito. Part 7. I think next week ay last na ng message ng love. Kaya, kung na-miss ninyo yung previous, pumunta kayo sa YouTube. Basahin niyo po yung iba pang lessons. Dahil sa kanyang action, kinilala siyang anak ni Abraham. Dahil sa ating action, magkakaroon ng change ang ating buhay. Magle-level up ang ating faith. Ang pang-apat po, forgiveness is not forgetting what happened. Sabay-sabay kayo naman magbasa. Okay, read it please. It's not forgetting what happened. Alam niyo ba, impossible naman yun. Forgive and forget. Pwede ba yun? Hindi pwede. Lalo na kung very painful yung experience. It is a painful experience. Lalo na kung love life, it hurts you so much. It affected your life. Nagigets mo sinasabi ko? Inanakan ka, pagkatapos iniwan ka. Ano mangyayari sa iyo doon? Paano magiging buhay mo? Nasusundan niyo pa ba ako doon? Kaya ito, mas masakit na karanasan, mas nananatili sa isipan. True or false? True. The mas painful, it is harder to forget. Hindi mo basta malilimot yun. It is ingrained into your heart. It is ingrained into your soul.
Because it is a very painful experience in your life. Amen po. Meron mas better kaysa forgetting. Gusto niyo malaman kung ano yan? Letting go. Let it go and paubaya sa Diyos. Let go. And let God. That is the better way. Let go and let God. Hello. Sabi niyo sa akin, madali o mahirap? Yes. Ang masasabi ko po, hindi madali, hindi mahirap. Imposible. Kaya, dito ka magiging matured spiritually. Pag na-handle mo ito, dito ka magiging matured. It takes faith to do that. Without faith, you cannot do it. Without faith in Jesus Christ, you cannot forgive. Without faith, it is impossible. It is not easy, it is not hard, it is impossible. If it's possible, okay, ang ganda ng sermon ni Pastor, tumitimo sa puso ko. Paglabas ko ng church, gagawin ko yon. Susundin ko. Pag nagawa po ninyo yun, pag sinabi mo yan sa puso mo, ang sermon ni Pastor, tumimo sa puso ko, kaya gagawin ko. I failed you. Nabigo ko kayo. Ha? Tinamaan ka na nga ng sermon? Nagandahan ka na nga sa sermon? Gusto mo na nga sundin paglabas mo ng church? Pero sabihin ko pa siya, nabigo ka. Nabigo ka. Pag sinabi mo yun na, paglabas ko, gagawin ko yung lesson na ito na tinuturo ni Pastor. Nabigo rin ako sa pag-share sa inyo. Pag sinabi mo, paglabas ko rito, gagawin ko na sinabi ni Pastor. Na-touch ako. Nabigo kita. Alam niyo kung bakit po? Because you can't do it. May kulang pa. Meron ka pang kailangan na maintindihan. Kasi, tinan niyo, look, pag nagawa mo yan sa sarili mong paraan, paano mo maibabalik ang kaluwalhatian sa Diyos? Nag-sermon lang ako, tapos nagawa mo. I shared the message, and then you have changed your life. How can you give back the glory to God? Tingnan nyo. Kaya, hindi mo ito talaga magagawa. Merong kulang. Bigyan ko kayo ng example para maintindihan nyo kapag hindi mo say, pambihira si Pastor. Na-touch na nga ako ng sermon eh. Nabigo pa rin pala ako. Bigo rin pala ang sermon niya. Yes. Bigo ko sa sermon ko sa inyo, pag sinabi nyo, paglabas ko rito, magagawa ko ito. Sa Exodus 24 verse 3, si Moses, sinabi ng Panginoon kay Moses, iniutos ang mga utos ni Yahweh, sinabi niya sa mga tao. Tingnan nyo. So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments. Kayo po magbasa. Okay? Basahin po ninyo. Okay. Read. All the words of the Lord and all the judgment. And then, ito response ng mga tao. No? Parang yung message, i-deliver ni Moses. Sabi niya, and all the people, okay, ready? And all the people answered with one voice and said, parang iisang tao nagsabi, all the words, basahin niyo yung naka-yellow. All the words which the Lord has said, we will do. Oh, isa pa. Mas malakas pa doon. Oh. Okay, sabihin mo sa katabi mo, siya nga? Oh yeah? Oh yeah? All the words which the Lord has said, we will do. Whew. My goodness. Dito sa verse 7, then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people, and they said, ito na naman, inulit na naman, ulitin yung word, all that the Lord has said, we will do and be obedient. O, sabi mo, siya nga. Mula noon hanggang ngayon, are you obedient? From the time of Moses until today, can you say honestly in the sight of God that you have been obedient to God? Kaya nakikita mo rito. Sabi mo, buhat noon,
Wala nang ginawa ang mga Israelita kundi labagin ang sinasabi ni Moses. Pati ang simpleng ibigin mo ang Diyos, nang wala kang iibigin kundi siya lamang, gumawa kaagad sila ng golden calf. At sinamba nila gumawa sila ng Diyos-Diyosan, yung golden calf, yung lahat ng ginto nila, binuo na, tapos hinubog, tapos itong Diyos na naglabas sa amin sa Egypt, yun ang sinamba nila. Isa pa lamang, hindi na nila natupad. Kaya nakikita ko rito po, ang totoo niyan, hindi natin magagawa on our own, sa ating sarili lamang. Kailangan mo ng manunubos, kailangan mo ng Savior. Sabi ni Jesus sa John 15, verse 5. Okay. Ito po. John chapter 15, verse 5. Okay, ready, read. I am the vine. You are the branches. Yung mga believers, yung mga disciples, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, isa pa. For without me, you can do nothing. Isa pa. And we've been doing things independent from God. We want to be godly but separate from God. So without me, you can do nothing. At dapat ma-realize natin ang lahat ng ito. Kung wala si Jesus sa buhay ko, I cannot forgive those people that hurt me. Sinaktan ako. Ang sakit na nagawa sa akin. I have a good friend of mine nung ako po ay nag-aaral. At yung kaibigan kong yon, naging ninong ni Pastor Jay. Yung ninong na yon. Yung godfather, naging ninong ni Pastor Jay. Pagkatapos, nung nakita kami sa Amerika, ang saya-saya ko kasi sabi niya, parang dito ka rin pala. Nag-usap kami dalawa. Tapos pinatira niya ako doon sa kanyang bahay. Meron siyang townhouse. Sabi niya, hindi naman ako nakatigil dito, so dito na kayo tumira. Gamitin niyo yung mga auto ko. Meron siyang sports car. Meron siyang van. Meron siyang kotse. Sabi niya, gamitin niyo ito. Para akong tumama sa sweepstake, ano? Dahil tuwan-tuwa ako. Tapos tumira kami doon. Pero after few months, he came back. Nagbalik siya sa US. And then, doon na rin siya tumira. So, kasama ng aking family, kasama yung family niya, nandun kami. And then, habang lumilipas ang araw, napapasin ko, yung aking, yung mama ni Pastor Jay, at saka siya, naging very close. So, all of a sudden, hawak niya yung kamay, hinuhulaan niya. Para kailan pa naging mahuhula ito? Ikaw ay ganito. At pagkatapos ay nagkaroon na ng hindi magandang pangyayari. At ako po, na-displace ako, umalis ako. Nagkahiwalay kami. At pagkatapos noon, matapos yung pangyayaring yun, ako naman na parang isang basura, I was like a trash. And then si Pastora Bessie, she found me. Tapos nakita niya ang gold doon sa basurahan. Gininto ang basura. And she took care of me. Tapos nagtatrabaho na ako noon. Pero ang ginawa na naman, itong, kakahiyang sabihin, ayaw niya na ako'y masaya. Tinawagan niya yung personnel ng opisina at pagkatapos siniraan ako. Tapos yung personnel, nawalan ako ng trabaho in short. 11 months akong walang trabaho. Kaya just pagka wala ako ng trabaho na yon, nagtitinda na lang ako ng mga relo, pumunta ako doon sa swap meet, bili ako ng mga relo, pumupunta kami sa Los Angeles, bili kami ng mga damit, pinapahulugan na lang namin, para ako naging Bombay. Doon sa pangyayaring yun, tuwing ako'y lilipat sa isang bahay at nalalaman niya yung bahay na yun, inaaway niya ako doon sa bahay, iniiskandalo ko. So ang ginawa ko noon, pag sinusundo ko sila, Pastor Jay, hindi pa sila marunong mag-drive, maliliit pa sila. So, pagka malapit na sa bahay, sabi ko, takpan niyo yun yung mata. Pipiringan niyo yung mata nila, ba-blindfold. Sabi ko, okay,
Huwag kayong titingin kung saan ako kasi baka tanungin kayo ni mama nyo, sasabihin nyo kung saan ako, iskandaluhin ako. Ako pa ang umiiwas. Ako pa ang naghahanap ng way para hindi na niya ako perwisyuhin. Ako niya ang ginanon. Ako pa ang naghahanap ng way para wag akong perwisyuhin. Sabi ng mother ko, tumira ako doon sa isang lugar na parang ghetto, yung ang tawag sa Los Angeles. Yun yung puntahan ng mga nagtitinda ng drugs. Yung lugar, magulong lugar. Sabi ng mother ko, hindi ka ba natatakot dito sa lugar na yon? Hindi naman po. Ilang linggo lamang yung kotse ko nakarnap doon sa tapat ng apartment. Ganun kagulo yung lugar na yon. But hindi ako pwedeng lumaban. Hindi ko pwedeng saktan. Kasi, parang hostage yung anak ko kasi, pag sinaktan ko siya, sinaktan ko yung anak ko. So, hindi ako pwedeng gumanti. Hindi ako pwedeng lumaban ng ganti sa ganti o siraan kung siraan. Hindi ako makalaban. Now, kung hindi sa Panginoon, nung makakilala ko kay Lord, naging mas magaang sa akin na mag-forgive. But during the time, it wasn't easy for me to forgive. Gusto ko silang patayin Pero, hindi ko nagawa because of my kids. Dahil mahal ko yung aking mga anak. I love them so much. Ayaw kong may mangyari sa kanila. Kung wala ang God, we can do nothing. Doon ako naging Christians, doon ako naging Christian, doon ko natutunan lamang ang mag-forgive. At may latak pa hanggang ngayon. Pag meron akong naaalala, hindi naman iba na ang sitwasyon, nagagalit pa rin ako. Ikaw ba nag-iibang anyo mo pag may naalala ka? O halimbawa, may music, narinig mo isang music. When you listen to a music that happened during the time, balik sa alaala mo. Ito yung time na iniwan ako ng jowa ko. Pag narinig mo yung kanta ni Yoyo, every afternoon, 3 o'clock, sa may bintana, naaalala mo yung pangyayari sa buhay mo. Well, inisip ko nga mabuti kung ikukwento ko sa inyo ito Pero how can I share to you about forgiveness? How can I share to you that it is not easy to forgive? Apart from God, you cannot forgive. How can I share it to you without sharing my experience? So, kayo po, pwede nyo nang sabihin, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabihin nyo yan, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabay-sabay, basahin nyo. I can do all things through Christ. Walang imposible kay Lord. Ang kalimitan, ganito ang ginagawa. Tingnan nyo. Sa Romans 7, verse 15, hindi ko maunawaan. For what I'm doing, okay, please read. For what I'm doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. Hindi ba, ano isabihin ito? Sa Tagalog, tinan ninyo. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Anong tawag dito? Confusion. When you try to do things on your own, you get very, very confused. And because of your confusion, you do a lot of things crazy in your life. Stupid things, actually, in your life. Because of your confusion. Because apart from God, we are in darkness. Because God is light. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, pag tinry natin ito, gawin sa sarili natin. Kaya tinan nyo, sa Romans 7, verse 24 to 25, ito ang dulo niyan. Tinan nyo. O wretched man that I am. O kahabag-habag ang kalagayan ko. O wretched man that I am. Who will deliver me from this body of death? While you are in this body, you do a lot of things that you don't like to do. Now, anong sagot? I thank God through Jesus Christ, our Lord. Purihin siya. Sino, sabi niya, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang lupa na ito, nagdudulot sa akin ng kamatayan? Anong sagot?
ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Sino magliligtas sa akin sa katawan na ito? As long as you are in that body, as long as I am in this body, I am prone. I will do a lot of crazy things. Apart from God, I will continue on making mistakes in my life. Now, anong nais ng Panginoon sa atin? Surrender your life to Jesus. Yun ang ginawa natin kanina. That's why in-start ko yon by surrendering your life to Jesus. Why? Because when you surrender your life to Jesus, ang kasalanan mo napunta sa Kanya. Tinan nyo dito. Colossians 2, verse 13 to 14. Tinan nyo. And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you some of your trespasses? All. Ulitin natin, okay. And you, okay, ready, read. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses. Okay. Having wiped out, parang magic slate, having wiped out the handwritings of requirements that was against us. Ulitin niyo po yan. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us. It's like a magic slate. He's the Lamb of God who takes away the sins of the world, which was contrary. Requirement that was against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. When He died at the cross and you receive Jesus as your Lord and Savior, lahat ng iyong sin napunta sa Kanya. At ang Kanyang righteousness napapunta sa atin. Hindi ba? It is a great deal. Kaya yung ginawa nyo kanina na nag-pray kayo, Lord, I receive you as my Lord and my Savior. Well, ipagpatuloy natin yan. You are forgiven, and not only forgiven because you receive the Savior, you are saved. Amen po. Bago ka pa pinanganak, forgiven ka na. But you are not saved unless you receive the Savior. When you receive the Savior, now you are saved. Now, ang gusto ng God, dahil tayo ay saved na, ang Holy Spirit na sa atin, but the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Sabi niya, the Helper. But the Helper, whom the Father will send in my name. Okay, kayo naman, read it. The Holy Spirit, whom the Father will send. Okay, ready? Okay, pakita mo. Tinawag siyang helper. Because the Holy Spirit is going to help us. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Teaching begins. So if you sincerely receive Jesus, teaching begins. Apart from Him, you can do nothing. But now, you can do something in His name. Purihin ang Panginoon. Amen? So ito yung itinuturo niya sa atin. Sabi niya rito sa Colossians 3:13, sabi niya, bearing with one another, forgiving one another, if anyone has complained against another, even as Christ forgave you, so you also must do. O sa Tagalog po yun, magpaumanhinan kayo, magpatawaran, kung may nahinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo, automatic, pwede tayong magpatawad sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Amen po. Hindi mahirap, hindi madali, ano? Imposible. Apart from God, apart from Jesus, we can do nothing. And you did the right thing today. Kaya magpatuloy na lamang po. Gusto ng Panginoon maging Christ-like ang ating mga pag-uugali. Amen po. Napakabuti ni Lord. Amen. Praise God. So, tayo po'y manalangin, tulungan tayo ni Lord. Heavenly Father, thank you for this precious moment. Salamat po, Lord, pati ang aking family ay naririto ngayon at kasama ko sila.
Thank you for the lesson of love that you are teaching us. Nawa po, itong iyong mga minamahal na naririto, sa aking mga ipinatotoo sa kanila, at sa kanila mismo karanasan, matutunan namin na ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan, at pagpapasalamat. Salamat nung tanggapin namin ang Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu, sumaamin. The Lord will never leave us nor forsake us. Sabay-sabay po. The Lord will never leave us nor forsake us. He is with us till the end of the age. In Jesus' name, oh, amen and amen. Amen. Praise God. Heavenly Father, I pray for your people. I pray for your children. I pray for your special touch and blessing to be upon each one of them. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Oh, amen and amen.